Did you know that Moses asked God to show his face? On the top of Mount Sinai, Moses, wrapped in a thick cloud, awaited the moment when the Lord would pass before him. With a firm voice full of reverence, Moses implored God to show him his glory. The Almighty, in his infinite mercy, granted the request, but warned him that no man could see his face and live. Then, with a gesture of compassion, the Lord placed Moses in a crevice of the rock and covered him with his hand as he passed by. When God withdrew his hand, Moses could see his back, a vision that left an indelible mark on his soul. Exodus 33:18-23. At that moment, Moses understood the magnitude of God's holiness and power, feeling a mixture of awe and reverent fear. God's glory, even in its most veiled form, was a spectacle beyond human comprehension, a reminder of the infinite greatness of the Creator. The experience transformed Moses, strengthening him to lead his people. And the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." Oh, the enemy thought he had me, but she said, "You are mine." The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The thought he had me. Oh, yes, he did. The enemy. If God has a purpose for you, nothing can take you out, not even the devil. You are invincible till the Lord calls you home. If you have a crazy miracle story where you know God saved you, put it in the comments and follow for more. The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me. This is the most heartbreaking video you will see on the internet today, as this boy came to ask help from a neighbor after his brother shit himself. Blake, what are you doing here? Are you home? I'm not home. Brayden is. Okay. What's wrong? Get my dad's phone number. You what? Get my dad's phone number. I don't. What's wrong? Jay shot himself. What? Jay shot himself. The woman let the child stay amidst chaos. Where's your mom? She's at home with all the police right now. Oh my God, go inside. Type in the code 041. This still gives hope to me that humanity is still alive. But Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me. And the enemy thought he had me, but Jesus. But Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me. And the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." Oh, the enemy thought he had me. The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The enemy thought he had me. And the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." It's difficult The enemy thought he had me, but Jesus said, "You are mine." The enemy thought he the most honest homeless man you will ever meet. Hey, how's it? enemy How are you? he had me, but I'm good. Did you Jesus drop this money? I just saw it found it on the ground. Is this yours? Did you drop it on the ground? You? Yeah. Not really. Is this yours? I just found it on the ground. You must be joking. It's not yours. Yo, I can't lie to you. I'm a Jesus follower. You're a Jesus follower. Yeah. Are you serious? I would love to say yes, but Yeah. it's not mine. It's not Jai. Yeah. What's your name? My name is Kyle Mikhail. Kyle Mika. Actually, I was testing it and giving it to you. This is your You're gift. joking. I'm serious. I was just giving it to you.
Yeah, this is my gift to you. I still Anton. Yes. That evening, a young girl stopped in front of a shop with her bicycle. Slowly, she entered the shop and approached the owner, asking if he could lend her 20 yuan. It turned out that she wanted to give her mother a surprise at Mother's Day. Hearing her story, the shop owner felt touched. Although his family had warned him that it might be a scam, his heart still chose to trust the young girl. After all, the amount wasn't too big, so he handed it over. To show her sincerity, the girl even displayed the flowers she'd bought and tucked the borrowed money into the bouquet. As time passed, the shop owner began to forget about the incident. But 2 months later, the girl reappeared in his shop. With a wallet in her hand, she returned the money she had borrowed just as she had promised. The shop owner felt happy, not only because his money was returned, but because his faith into the girl had been proven right. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise. Enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me. Oh, the enemy thought he had me, but enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought. Funniest miscommunication ever. A cop pulled over this car, but the driver couldn't speak English. The cop asked for his license and told him to step out for a quick check. But when he found nothing was wrong, he told him to go home, not knowing that he couldn't understand his language. You can go home. What? No, go home. Yeah. No, go home. No, go home. Luckily, the cop knew some broken Spanish. Ir a pa la casa. Puedes ir. ¿A mi casa? Yes. Mi casa. House, yes. You can go home. Oh, okay. Enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me. I need you to apologize. You said, I'm from Africa. You are surprised that we from Africa worship a white man. Yes. And I said, you Muslims colonize many countries and you impose Islam and a God from Arabia on those countries that you went. Allah was not known in Africa. It was known only in Arabia because it's Arabic language, right? The Jews never mention Allah in all their books. The best you can get close to is Elaha, which is not the same anyway. So the name Allah is not known by any of the previous prophets. It's a new name, and according to the Torah, we don't need to follow a God that is not known by our forefathers. Now, for you to say we Africans worship a white man, it shows you are ignorant. You know the difference between the truth and a lie? Yes.
Tell me the difference. A lie is a story that you make up, and the truth is what happened. If I were to hold up this object and tell you that this was an elephant, would that be the truth or a lie? A lie. Now, I want you to look over there to this handsome gentleman. If I were to tell you that my court officer was a short, fat, bald guy, would that be the truth or a lie? A lie. Sorry. Now, if I were to tell you that the judge in this case is a young, beautiful woman, would that be the truth or a lie? The truth? Yes. Very smart boy. Enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me. And the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me. Your skin, oh yeah, your skin bones turn into something beautiful. You know. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Why do women cheat? Oh my gosh, that is the best question that I've heard all day. Okay, I want to know not only why do women cheat, but why do men cheat? And I will tell you why. It's because people are searching for love and they're looking in the wrong places. And actually, I'm here to tell you that only true love is found in Jesus. And no one should cheat on anyone, but the problem is we're all broken and we're all separated from God. But God didn't want that separation, and that's why he sent Jesus to die on the cross for us. And Jesus bridged the gap between you and true love. You don't have to cheat. No one has to cheat because we have the best love and no one can take it away from us. And so yeah, if you guys don't have Jesus in your heart, all you have to do is say, Jesus, I ask you to come into my heart, be my Lord, give me this love that I need, make me right, let me know what true love is. And I'm telling you, you'll never be the same. It'll be the best decision of your life. Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa'y Publikano. Ang Pariseo ay tumayo at nagsabi, Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang Publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang Publikano, hindi ang Pariseo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan, at siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Mapapalad kayo mahihirap,
Pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo kung ito'y mangyari sa inyo, pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. Labing-anim, labing-pito, labing-walo, labing-siyam, dalawampu. Iyan lang po. Ano ito na lamang? Kawawa kayong mayayaman, sapagkat maginhawa na kayo. Ayaw niyang yumaman. Isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitangis. Kawawa kayong pinupuri ng mga tao, pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Nakasusuklam. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humatol ng di mahatulan, ni magparusa, upang di maparusahan. Magpatawad, at kayo'y patatawarin. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Magbigay, at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba ay gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guro, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Panginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nag-alaga sa inyo. Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? Kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan.
hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga paa ko. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang payapa. Ako? Pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ikat ko. Yan. Oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakal ito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi-100. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita.
Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Mamamatay kami! Jesus! Malulunod kami! Tulungan mo kami! Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panayang lingon ay di dapat maglingkod sa karya ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan ito. At ang nawalan nito dahil sa akin ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. Tandaan niyo, ilan sa inyo ay di mamamatay hanggat di ninyo nakikita ang karya ng Diyos. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap. Ang naghahanap ay makasusumpong. At ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba?
Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na iginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin, sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking bato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halika kayo! Tingnan niyo! Dakila ang Diyos! Walang taon! Salamat sa iyo, Guro! Salamat! Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpainbabaw, di ba't kinakalagan ninyo ang baka at asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, naririto ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat? Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami, mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugustuhin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di niyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami
at itakwil ng mga tao. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyong lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang karya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Ayun ang maninigil na buwis! Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gusto tuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus? Very good wine. Oh, yes. Yes, excellent. Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasauli ko ito ng makaapat. Katak-kataka. Isang maninigil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya pagtatawanan, tutustayin at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Dapat 35. Nasusulat, bahay dasalan ng bahay ko, ngunit ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw.
Pigilin siya! Tawagin yung mga gwardya! Mga gwardya! Habang dumarami ang grupo ng Pariseo at Eskriba na kanyang tinutuligsa, dumarami rin ang mga Hudyong sumusunod sa kaniya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti. Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sinong nagutos sa'yo? Tatanungin ko kayo. Sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong isasagot natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, babatuin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito at pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinugo niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya't nagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito, hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo, ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Magpatuloy po kayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray. At ang sino mang babagsakan nito ay tiyak na matuturog. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganun kay Cesar. Ang para kay Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Anong masasabi mo?